At ako'y lumabas ng kinagabihan sa pintuang bayan ng Libis, sa makatawid bagay sa dako ng balon ng dragon, at sa pintuang bayan ng tapunan ng dumi, at minasdan ko ang mga kuta ng Jerusalem, mga bagsak at mga pintuang bayan na sinupok ng apoy. Na magkagayon nagpatuloy ako sa pintuang bayan ng bukal at sa tangke ng hari. Ngunit walang dakong mararaanan ang hayop sa ilalim ko. Ngunit magkagayon na maibay ako ng kinagabihan sa batis at aking minasdan ang kuta at ako'y bumalik at pumasok sa pintuang bayan ng Libis. At sa gayon, pumihit ako at hindi naalaman ng mga pinuno kung saan ako naparoon o kung ano ang ginawa ko. So, sa mga talatang pong ito ay merong ilang mga bagay na sinasabi po ang Diyos sa bawat isa sa atin. May kinalalaman sa paksa natin pinag-usapan sa pagbabalik sa kabanalan. Ito po ang inilagay ng Diyos sa aking puso sapagkat malimit sa mga bagay na ginagawa natin sa ating mga buhay, minsan sa mga katotohanan natin na didinig ay nagiging pamilyar tayo. Ang mga bagay na ito ay nawawala ng apekto sa ating buhay. At ang aking dalangin sana sa mga pangyayaring dumarating sa ating mga buhay, hindi tumitigas ang ating mga puso, kundi lalong nagkakaroon tayo ng puso may laman na sinasabi na handa tayong magpaturo sa mga bagay na sinasabi po ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Sinabi po ni Nehemias na siya ang tinalaga ng Diyos para itayo ang pader ng Jerusalem. Alam natin sa panahong ito, ang mga pader nito gaya ng ating binasa ay wasak. Sunog ang mga pintuang at mga pader nito. So siya ang tinayo ng Diyos at siya binigyan ng pabor sa mata ng sanghari. Hanggang siya ay paintulutan na ibalik, itayo ang mga pader ng dakilang syudad dito ng Diyos. Kaya ito ang kanyang gawain. At kanya sinabi nung siya'y nakarating sa Jerusalem sa talatang 13, at ako'y lumabas ng kinagabihan. So, ang sinasabi nito sa atin bilang mga Kristiyano, dapat tayong lumabas sa gabi ng ating mga buhay. Amen? Minsan dumadaan tayo ng mga gabi ng ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Nung tayo po nagpasimula sa ating buhay Kristiyano, tayo po puno ng kagalakan. So, dumating din sa ating punto na when you turn and decide to go back, ina po mga Kristiyano ay ganitong kanilang naranasan. Sila po ay tumalikod, magpasya na magbalik, para subukin ang ilang mga bagay, para matignan kung ano talaga ang mga bagay na ito. Subalit, kanilang napagtanto, pagkatapos sila ay nagbalik sa mga bagay na hindi nila dapat balikan. So, going back sa Panginoon is a real act of the will. Ang pagbabalik sa Panginoon ay hindi madali. Wala kang sa iyong pagbabalik kadiliman at mga unpromising mga bagay ang iyong masusumpungan. Gayunpaman, ang pagbabalik muli sa Panginoon, ang pagbabalik loob is a real act of the will. Isang gawain na dapat gawin ng bawat sa atin, ng ating mga kalooban. At sinabi ni Jeremias, at ako'y lumabas ng kinagabihan sa pintuang bayan ng Libis. Si kagad, in that valley, kaya kagad tayo dadalhin ng Diyos sa lambas o libis ng desisyon, in the valley of decision. Kaya ito pong ginagawa ng Diyos. Whether we choose the right way, we choose God, or we choose this thing that we harbor in our hearts. Gago tayong lalagay ng Diyos sa lambak ng kailangan tayong gumawa ng ating mga desisyon. Kaya sinabi niya pa, ako'y lumabas, kinagabihan sa pitong bayan ng Libis, sa makatawid bagay sa dako ng balon ng dragon. So, hindi yung magtatagal, makakasalubong po natin ang dragon. Once you decide to return, sa oras na ikaw po ay magpasya na magbalik sa Panginoon,
kaagad natin siyang masasalubong. Sapagkat the devil hates to lose a servant. Kinasusukulangan po ni Satanas na mawala ang isa sa kanyang lingkod. He does everything he can keep you in bondage. Gagawin niya pong lahat ng mga bagay para mapanatili ka niya sa kanyang pagkaalipin. So, if you will make up your mind today, early on, ngayon pa lamang, na kailangan na magbago ang iyong kaisipan, na sasabihin mo, kapag ikaw gumawa ng desisyon magbalik sa Panginoon, if I die in these things, I'm going to follow the Lord. Yan ang inihingi ng Panginoon. Kung ako ay mamatay sa aking pagsunod sa Panginoon, sa iyo, Panginoon, gagawin ko. Ang mahalaga, Panginoon, ako'y susunod sa iyo na lubusan. Ganang ating sinabi, ginagawa ito ng Diyos sapagkat ang Diyos ay naghahanap ng kanyang maghaharing kasama niya. God is looking for warriors, judges, and first fruits. Inahanap niya mga taong ito. At ako ay maas at dumadalangin, tayo kabilang sa mga taong ito na hinihipo ng Diyos at maging ganito sa mga dating na panahon. Amen? So, ang mga taong ito, these people are eternally young, eternally strong, and their spirit is razor sharp. Ang kanilang kalooban, kanilang magiging spirito ay magiging matalas, katulad ng matatalas na mga razor, okay, mga talin, and harder than any space-age metal. Ganito pa magiging katangian ng mga taong ito. So, mga kaibigan, it is up to you. You can have it, but it will cost you. Meron tayong mga bagay na dapat bayaran para ating maangkin ang mga bagay na ito at makita sa ating mga buhay. So ano pong sinasabi pa ng ating binasa kanina? Lumabas si Nehemias, kinagabihan, at nakarating siya sa Libis, doon sa dragon, at sinasabi pa, to the dung fort, to the place of refuse. Tignan po ninyo mga talata natin binasa. Siya po nakarating sa lugar na ito, to the dung fort, to the place of refuse. Doon sa pintuang bayan ng tapunan ng dumi. So, siya po nakarating doon sa pintuang bayan ng tapunan ng dumi. When you turn to the Lord, listen, when you turn to the Lord, what happened is, the garbage keeps coming up. Hindi ba? Kapag tayo po ay nagbalik sa Panginoon, kapag tayo lumapit sa Panginoon, at habang tayo lumalapit sa Kanya, ang mga dumi, ang mga basura ay lumilitaw. Hindi ba? Lumilitaw. It keeps coming up in your life. Lagi pong lumilitaw yan sa ating mga buhay. At ang ilan po sa mga basurang ito, at ilang sa mga duming ito, sa ating mga personalidad, character, abang tayo lumalapit sa Diyos, ay some of them you can handle well. Ang iba ay pwede nating nahawakan natin ito na mabuti. Ang iba naman we rationalize them. Ang iba po ay pinangangatuwiran natin. So, kung meron pong lumitaw sa atin, at ipinahayag ito ng Panginoon, we find out, alimbawa, we have a spirit of murder towards somebody. Meron tayong spirito ng pagpatay sa ilang mga tao. Siguro we'll probably act, ang gagawin natin, sasabihin natin, that's wrong, I want that out of me, yan ay mali, gusto kong yan ay wala sa aking puso, at ating gagawin ay ipapahayag mga bagay nito, at sa tulong ng Panginoon ay ating gagawin, itatakwil ang mga bagay nito. But then the Lord will show us, meron ipapakita ng Panginoon, we have a critical spirit. Meron tayong spirito na mapamintas. And then we say naman, that is not so important, Panginoon Hindi naman gano'ng maalaga ito Instead of being thorough and diligent in every aspect po, kesa tayo nagiging masusing, nagsisikap tayo at naghahanap sa mga bagay nito masipag sa bawat aspect ng mga bagay na pinapakita ng Panginoon, what we do, ang ilang mga tao aking napapansin, okay, sabi nila, ito ay bahagi ng basura o dumi na nasa aking personalidad na ayaw ko, itatapon ko yan. Pero mayroong bahagi din sa aking personalidad o dumi na edible na pwede mo naman kainin. Yan ang minsan nagiging asal ng iba. So instead na tayo nagiging masipag na Kristiyano, at ito po nga kinapansin, the older we get, the more we become hardened. Yan po.
Habang tayo tumatanda sa pagiging Kristiyano natin, lalo tayong nagiging matigas. Hindi tayo nakakadinig. Ito po nga kinapansin sa mga tao, after they have reached a certain age, kapag sila'y nakarating sa kanilang buhay Kristiyano, ng ilang ganitong mga panahon, nagiging matigas sila. Hindi sila makadinig, at hindi sila nagbabago, at ganun dun sila mamatay. Sa akin nakikita. They don't change. And then people, I would say na siguro mga over 50 or 60 na mga edad na mga tao, napakadalang, very rare na masumpungan mo sila. Very, very rare na sila po ay gumawa ng anumang klaseng mga radical, mga malalaking mga desisyon. Sinasabi nila, they have heard it before. Nadinig ko na yan. Sasabihan mo, balo ko na yan. Basa ko na yan. Okay? Natutunan nila na i-brush off ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Na itabi ang mga bagay nito. Subat ang mga young people na nandito, the young tend to hear. Meron po sila po nakakadinig. At sila po nakagawa ng mga malalaking desisyon na tinatawag ng Diyos sa kasalukuyan. Once you are 40, 50, okay, matagal ka ng Kristiyano, 60s, it's very difficult to hear. Napakahirap na makadinig. Bakit po? Because we're gospel hardened. Pinatigas na ng puso pinatigas na ng Ebanghelyo ang ating puso. So, we have heard it before. So, we learn to accommodate ourselves to preaching. Alam na natin anong ating gagawin kapag meron nangangaral. Ako'y nakaraos na nakarating na sa ganitong kalagayan. Para bang napata na ang ilang bahagi ng ating ulo. At sinasabi natin, hindi naman akong pinag-uusapan yan eh. Hindi ko naman kayang gawin yan eh. Okay? Hindi para sa akin yan. Para sa kanya yan. Nagtuturuan na. But there are some, okay, over 60, 50, can move, na pwede pong makakilos. So I encourage those people, just like a child, enter the kingdom of God like a child. Magpasok kayo sa hari ng Diyos katulad ng isang bata. Siguro kapag ganito pwede na natin sabihin, siguro, ako ang tinutukoy ni pastor. Yan pong magandang asal din eh. Baka may sinasabi ang Panginoon sa akin. Ano ba ang nasa patungkol sa criticism na ito? Ano bang bagay na ito ba'y tunay na masama? Yung mapamintas? Ito ba'y lubos na masama? Sa palagay ba ninyo, ito ba'y bad enough? Ang criticism, sinasabi ko po sa inyo, ang criticism is Satan's pet pastime. Ito po ang alaga ni Satanas para mapalipas ng oras sapagkat is judging the saints, is the accuser of the brethren. Okay? Siya po ang naghahatol, naghukom sa mga binanal. Minsan binibiro ko ni Sister Karina sa sobrang biro ko. Dito po matatama na ako mamaya. Accuser of the brethren, sabi niya sa akin. Pero sabi ng iba, I have always done that. Lagi kong ginagawa ito at naging bahagi ng aking buhay. Hindi ako pwede mabuhay kung hindi ko lagi nire-review ang mga tao sa paghukom. Ito ang aking pagkain. Ako'y tinalaga ng Diyos para maging hukom. In-ordain ako ng Panginoon para maging hukom. Of course, ang ibang mga tao, hindi pwede lang gawin mga bagay na yan. But the Lord has given me that ministry of judging. Ayun, ang alibay. Binigyan ako ng Diyos ng espiritu ng paghahatol. So, I am God's fruit inspector. Inspector ako ng mga bunga ng mga tao. Okay? Alam niyo po ang katotohanan kapag ating ginagawa mga bagay nito? Nais ba natin malaman ang katotohanan? Ang ating pong ginagawa, inilalakad mo sa labas ang iyong aso. Yan po ang ating ginagawa. You are taking your dog out for a walk. Kapag ito pinakita ng Panginoon, kill it! Amen? Patayin mo. The moment God shows you something about your personality. Kagad ito pinahayag ng Panginoon sa ating personalidad, patayin po natin. Katulad po ni Phineas, sinibat niya kagad ang taong yun. Yun po ang gawin natin. Sibatin natin. At huwag tayo maging pabaya. Ano pong dumating? The moment you sit,
huwag ka mga tuwiran. Sinasabi mo, ginagawa naman ng lahat eh. Minsan po itong ating alibay, no? Wala naman nagbabago. Alam niyo pong hindi obra yan. You do it! Amen? Nandiyan ba kayo? Alam niyo po, patindi na patindi dito. At makikita ninyo. At ako po ay tinatamaan habang ginagawa kong sermon na ito. Okay? So to the Dankford, the place of refuge, nakarating siya doon, sa lugar ng tapunan ng dumi. So this is very important. But listen to this. But there is a fountain open in the house of David for uncleanness and sins. Yan naman po ang provision ng Panginoon. Kapag ito pinahagi ng Panginoon, meron naman pong isang mabubuksan ang isang bukal sa sambahayan po ni David para sa kasalanan at sa karumihan. Ito po sinasabi sa Zechariah chapter 13 verse 1. And that fountain ay para sa inyo at ang bukal na yon ay para sa akin. Kaya tayo pong lahat ay mayroong mga basura at dumi na nasa ating buhay. Kaya ang ibig po sabihin, paintulutan po natin, Panginoon, na gumawa ang kanyang sariling kaparaanan. Katulad po ni David, sana manalangin tayo, sabihin natin, Lord, search me. Okay, Panginoon, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip. Napakagandang panalangin, di ba? Yan po dapat ang ating maging panalangin. At kayo po ay masusurpresa. The Lord will surprise you and He will show you. Ito po ay pagkikita ng Panginoon sa atin. At siya po, habang pinakikita nito, siya po ay marahan, gently, He will do it, and He will show you, there it is. Lantad na sa iyo sa iyong harapan. And dati-dati hindi mo nakikita yan. Pero alam po ninyo, your friends knew it all the time. Ang inyong mga kaibigan at mga kapatid, magulang, alam nila ang bagay na yan na nasa inyo. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Ilan po nakakalam na kung tayo po iligtas na more than 10 years, tayo po iligtas na more than 10 years, sino po iligtas na more than 10 years dito? Okay, more than 10 years. Okay, marami na po, no? So, meron parang tayo, merong isang spiritual radar, hindi ba? Para meron tayong radar, okay? We know where people are, na nakikita natin kung saan nagtatago ang mga tao, alam natin kung nasaan sila. We just know it. And we accept them as they are, hindi ba? Tinatanggap natin sila kung paano sila. But the trick is, ito po, hindi lang yung alam mo, ano ang gagawin mo sa bagay na yon. Kung alam mo, ganito ang kalagayan ng iyong mga kapatid. Ano ang ating gagawin? The Bible says, love covers the multitude of sins. Hindi ba? Yan po sinasabi ng Biblia, na ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Now, love is a position of strength. Love is a position of strength. Ang pag-ibig po ay isang posisyon ng kalakasan. You have to take note of that. That is the position of strength. The stronger will always love more. Nandiyan ba kayo? The stronger will always love more. Ang malalakas ay higit na iibigyan. Love always conquers. Ang pag-ibig po lagi magtatagumpay. Love is the strongest. Ito po ang pinakamalakas. And the strong have it. At ang mga malalakas ay taglay ang mga bagay na ito. And the weak tends to get bitter. Ang mahina, ang nangyayari po sa kanila, sila po ay nagiging mapait, nakakaroon ng galit sa kanilang mga puso. So, ang nangyayari po dito, ang contest, ang labanan, ay sa pagitan po ng pag-ibig at ang bitterness. Okay? The contest is between love and bitterness. And so, ang malalakas po, ang malakas ng mga tao, they will overcome you with hate. They will overcome you with love. Ang malalakas, ikaw ay kapagtatagumpayan nila sa pamagitan ng pag-ibig. And you can be a strong person. And
takes a choice on your part. Pwede kayong maging malakas na tao, pero kailangan tayong pumili. Kailangan tayong gumawa ng desisyon sa inyong bahagi. Kailangan tayong tumaas sa mga bagay na ito natin nakikita. At ating hawakan ang matandang kapaitan nito sa ating mga puso. And say, sa kapaitan nito, sa galit na ito na sa ating naghahari sa ating puso, ikaw ay naghahari na sa aking personalidad na matagal-tagal na, at ginawa mo ang aking muka hanggang ito magmukha ng katulad ng luya. O minsan ako ginagawa ng galit sa atin, di ba? Hindi mo mapinta yung muka. So, I don't want it. Sabihin mo ito, ayaw ko lang kapaitan ito sa aking puso. Lumipad ka sa anumang direksyon na gusto mo. Huwag lang sa aking kapitbahay. Nandiyan ba kayo? I am going to overcome this situation with love. Aking pagtatagumpayan sa sitwasyon na ito sa pamagitan ng pag-ibig. And that's a choice you have to make. Iyan po ang isang desisyon na dapat natin gawin. It's a position of strength. Isang posisyon ng kalakasan na dapat nating taglayin. So as we pray to God, habang po tayo dumadalangin sa Diyos, Panginoon, ipakita mo mga bagay nito sa aking personalidad. At alam niyo po, hindi po nakakaya. It is no shame. Isa pong pagpapala para sa Diyos na ipakita sa iyo ang ating mga kahinaan. And again, I repeat again, everybody knows them. Okay? Alam ng lahat ang ating mga kahinaan. They just know that's the way you are. Alam nila kung talagang ganito tayo. At minamahal nila tayo kahit ganyan tayo sinasabi. Amen? They love you anyway. Alam nila po, nandiyan ba kayo? Alam nila kung meron silang sasabihin sa inyo. Alam nila yung mga bagay hindi nila pwede sabihin sa inyo. Alam nila kung ano lang gagawin nila sa inyo. Kayo ang maalis ang bubong ng inyong mga ulo. They know these things. Okay? Nandiyan ba kayo? We can read one another. Pwede, binabasa po natin at kaya natin basahin ang bawat isa. And listen. In the realm where we are going, sa kaharian na saan tayo papunta, people communicate by thinking. The saints are unanimous on that. Nasa kaharian natin po na pinupuntahan, ang mga tao, ang mga binanal, sila po ay nag-uusap sa pamagitan po ng pag-iisip. Ang mga tao po, ang mga binanal, sila po ay isa po sa ganitong kaisipan na nakaroon po ng vision on the other side. We do not speak with voice, we think. Hindi tayo nagsasalita na may tinig. Ang ating ginagawa, tayo po ay nag-iisip. So dito po, dito sa lupa, somewhat we are transparent, hindi ba? Tumatagos, o meron tayong openness. We will be totally transparent sa harian na dumarating. Nandiyan ba kayo? Kaya, that's a wonderful thought. Hindi ba? Lahat ay bukas. Restful thought. Nandiyan ba kayo? Wonderful. So we want a downfort. Gusto natin tapunan duming ito. A downfort, we healthy. Pero there's a fountain open in the house of David for sins and uncleanness. Meron pong nakabukas na bukal. Okay? Nasibol sa taanan ni David para sa ating makasalanan at karumian. Kaya, ang aking pong sanampayo, ating po salamantalin ito sa ating mga buhay. Kung hindi pa natin sinasamantala ito. Just say, sabihin po natin sa Panginoon, Lord, nandito po ako sa iyong harapan, nakatayo dito, nangangailangan ng panganalangin. Christians, 30, 40 years, just come to the fountain and God will give you a new and fresh anointing mula sa Kanya. At sabi po ni Nehemias sa verse 13, and I view the walls of Jerusalem. At kanya pong minasdan ang mga kuta o mga pader ng Jerusalem. Ito po ay nangabagsak, ito po ay nangasunog. Ang tanong, what broke the walls today in our country and in the nations of the earth? Ano po ang nagwasak sa mga pader na ito sa ating bansa at sa mga bansa? Ano po kaya mga nagwasak sa mga pader na ito? What broke them down? Na wala na pong makakapigil sa kasalanan. Ang wall po, ang mga pader ay nagsisilbing niyang resistance, hindi ba? Proteksyon. Ngayon, mga pader nito,
sa bawat mga sambahayan ay wasak. Kaya wala na pong makakalaban sa kasalanan. Wala nang proteksyon. Tignan niyo po ang iglesia. Minsan ako po nakikinig sa M.Z.S. Ito matagal ng panahon. At akin napansin, meron na mga tugtugan ng mga rock and roll sa M.Z.S. Mga demonic beat. Siguro mga tumutugtog nito, I don't know how they look. Pero the only difference between them and some heavy metal group somewhere is they are using Christian words instead of foul language. Ito lang pagkakaiba. Ang ginagamit nila ay mga salita sa kanilang mga awit, mga beat nito, mga demonic. Pareho lang po. Mga Christian words kaysa mga foul language ng sanglibutan. The spirit is the same. Okay? The churches doesn't know the difference. Hindi nila alam ng mga iglesia ang pagkakaiba. They come to accept it. The walls are broken down. Ang mga pader ay nawasak. What broke them down? Ano pong nagwasak sa mga pader na ito? Sa akin pong napansin, the main cause, at lagi sinasabi ni Dr. Thompson, the main cause in the church is the misunderstanding of God's grace. Ang maling pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Ito po ang dahilan. You can go throughout the breadth and length of the land, sinasabi. Tignan niyo po, alos ang pinapangaral ngayon ay ganito. Biyaya ng Diyos. At ikaw ay nangaral ng anuman, labas po sa justification, outside the realm of justification, ang sinasabi nila, you are preaching works. Do you know that doctrine na, okay, we are saved by grace, that's true, tayo naligtas sa pamagitan ng biyaya. At sinasabi kapag ikaw ay nangaral, lampas sa justification, ang pinapangaral mo ay gawa. Sabat sinasabi, we're saved by faith, not through works. Ito po minsan ako po nasa isang hospital nag-visit. Nagkaroon po ng Bible study kaagad, nagtatanong about salvation, purihin po ang Panginoon. Kapag sinabi ko, you have to work out your salvation. Kapag natin nilalaging work out your salvation, hindi biblical yan. Hindi nila alam nasa Bible yun. Huwag mo gamitin yung workout sabagat ang salvation ay sa free gift. Lahat, ito pong parehong ito ay parehong tama. Pero, I will explain later, na ang alam lang nila, kapag ikaw ay nag-preach ng lagpas pa, igit pa sa justification, you're preaching works. So kapag yun lamang ang ating pinapangaral, kapag sinasabi mo, you are just justified, ito lang ang ebanghelyo, kailangang pinatawad, ang ating pong ginagawa ay para bang nilalampas mo ang marami sa kanila. Kapag ito yung sinabi, marami po kasi mga tao, gusto lang sila mapatawad. Hanggang doon lamang, they just want to be forgiven. Ang nangyayari po, the natural, yung lumalikas natin, it will take over. Kaya the walls are gone. Ang mga pader po ay wasak. Kapag mali ang katuruan, gaya ng ating mga tinuturo dito, sinasabi ko, kapag mali ang goal, mali din ang means o ang mga paraan para ikaw makarating sa iyong goal, hindi ba? Mali Pero yung goal mo ay tama. Tama rin ang pamamaraan para ikaw makapunta sa iyong goal. So ganito po nangyayari. Wasak ang mga pader dahil sa mga katuruan na itinuturo sa kasalukuyan. Ito po nagwasak. There's no wall against sin in justification. Wala pong laban sa kasalanan sa katuruan ng salitang justification. Minsan po, ang nangyayari dito, baka ginagamit yung mga term na mga salita na hindi kayo ganong familiar. Okay? Sinasabi ko maraming mga bagay na sa aking pong palagay ay alam natin ang aking sinasabi. Okay, now, para pang maging maliwanag, justification, sanctification, and consecration, these are all different. Okay? Yung pong justification, yung sinasabi ko kanina na alos ipinapangaral lamang throughout the breadth and length of the land, yung pong pagpapawalang sala, yung pong iibig sabihin ng justification. Yung sanctification, pagpapakabanal, yung consecration, yung pong pagkakonsagra sa Tagalog, ibig sabihin pagtatalaga, ang lahat na ito po ay iba-iba. Now, all three are absolutely necessary if you will serve the Lord. Ang tatlo pong ito kailangan para ating mapaglingkuran ng Panginoon. All three. Hindi po pwedeng kunin lamang isa sa mga ito.
Now, justification. Ano pong ibig sabihin ng justification? Lagi niyo madidinig yan, ang halos ipinapangaral yan. Okay? Yung pong pagpapawalang sala sa Tagalog. All it means, ang tayong kaulugan nito is that God is pleased with us. Yung pong ibig sabihin ng justification, yung pagpapawalang sala. Ang tayong kaulugan nito, ang Diyos ay nasiyahan sa atin. That's all it means. Ang tanong, how do we get God pleased with us? Paano natin makukuha ang Diyos na siya ay masisiyahan sa atin at tanggapin tayo as we are sa ating personalidad? Number 1, ito yung ginawa na natin. Itong first step, by accepting the blood. Hindi ba? Tanggapin ang dugo ni Kristo. In the Old Testament, brother, in the Old Testament, God says, I will meet men at the door. Okay? Aking katatagpuin ang tao doon sa pintuan. Meaning, He will meet men here po, doon sa pintuan. Okay, pagkita mo please. Sa Old Testament, ito po natin ang pinaliwanag. Sinabi na po ng Panginoon, God will meet men at the door. Katatagpuin nga ng Diyos ang tao doon sa pintuan. Ito po ang pintuan, ito po ang tabernakulo ng kapisanan. Ito po ang tabernakulo kung saan gaya na napaliwanag noon sa ating pag-aaral nito. Itong tinatay ng bansang Israel sa kanilang paglilibot sa ilang. Subat ang lahat ng mga bagay ito at mga kagamitan nito ay tumitipo. Okay, tumitipo po sa ating Kristiyanong kaligtasan. At sinabi ng Panginoon, Kanya lamang katatagpuin ang tao dito sa pintuan. Pagpasok po ng mananambang Hudyo, ang kagad na kagamitan ng kanyang masusumpungan ay ang altar of burnt offering. Okay? Ito po ang dambana o altar kung saan po sinusunog, pinapatay ang mga hayop na ihahandog. Tumitipo, sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo na bubuo ang kanyang dugo para sa ating lahat. Ito po ang tinitipo ng dambanang ito. Kaya dito sa pintuang ito at sa dambanang ito, nakatatagpuin ng Diyos ang tao. Maliwanag po ba? Okay, praise God. So, yan po ang ginawa ng Panginoon. Maliwanag po ba? Okay. And when He sees the blood, kapag po nakita ng Diyos na ating tinanggap ito, nagpahugas tayo ng dugo ng ating Panginoon, God is propitiated. Yan po sinasabi. Kapag nakita ng Diyos Ama ang dugo ng ating Panginoon, ang Diyos ay na palubag ang kanyang loob. Yun pong ibig sabihin ng propitiation, na pawi ang kanyang galit. It means His wrath is appeased. Ang kanyang galit po ay napawi. Justification is just about all that is preached sa ating buong bansa at sa mga bansa ng mga Kristiyano. Andiyan ba kayo? Ito bang aral sa pinapangaral, yung justification, na Diyos ay nasiyahan sa atin. Tinanggap natin pagpapahugas ng dugo ni Kristo. Nakita ang dugo, napawi yung galit ng Diyos sa atin. But the Bible includes two other doctrines. Meron pa akong dalawang doktrina na very prominent po sa Bagong Tipan. Ang pangalawa dito, pagkatapos ng justification, ay sanctification. Pagpapakabanal. Listen to this. Sanctification, which means, ang ibig sabihin po ng pagpapakabanal, it means cleanliness, kalinisan. It means freedom from evil spirits. Malaya tayo mula sa mga masasamang espiritu. Ang sanctification, meron pong parehong ugat sa salitang banal. It means holiness, kabanalan. It means you are not living in the filthy works of the flesh. Ang ibig sabihin ito, hindi tayo namumuhay sa maruming gawain ng laman, ng hatred. Wala kang hatred sa puso. Gossip, walang chismis, paglalasing, droga, alcohol, profanity, pagmumura, pornography, pagbabasa ng masagwang mga babasahin, perversion, kasamaan, pangangalunya, pakikiyapid. This is an issue of holiness. Ito po ay, ang issue ito ay kabanalan. Holiness is a very important part of the writing of the apostles. Ito po napakahalagang mga sulat po ng mga alagad. Ito po paulit-ulit na yung masusumpungan po sa mga sulat ni Apostol Pablo about holiness, right down to, listen,
right down hanggang doon sa jesting. Hanggang doon sa jesting. You know what jesting means? Pagsiste, panunuya. Down to such small thing hanggang doon sa pinakamaliit, sa pagsasalita ng mga kalokohan, speaking foolishness, everything from fornication, mula po sa pakiyapid, at sa hindi pagsasalita ng mabuting mga salita, mga salita may mga kahulugan at may laman, okay? All mischief. Lahat po ng mga, tinignan po sa dictionary, mischief. An action that annoys or irritates, a cause or a source of harm, evil, or irritation. Ito ang pagbibiro, kalokohan, kapilyuan, okay? Yan po ang mischief. Lahat ng ito ay uncleanness, mga practical jokes. Mischief of all kinds. Lahat po ng kapilyuan, lahat po ng pagbiro na lahat ng klase. All the heavier things that brutalize the flesh, they are all coming from demonic activity. Nandiyan ba kayo? All forms of foolishness. Lahat po ng forma ng kalokohan. Silliness. Lacking in seriousness. Yung silly po, baging silly, yung lacking of seriousness. Pagiging angal, loka-loka, okay? Lust, pita, pagpatay, all comes from evil spirits. God does not do these things, okay? Hindi ginagawa ito ng Diyos. God does none of these things. God does not jest, hindi siya magsiste, hindi siya nanunuya. God is not mischievous, hindi siya nag-iirita, okay, sa mga tao. He does not play practical jokes. He is not driven by lust. Hindi siya natutulak ng pita o ng galit o ng pagpatay o ng kasakiman. These things are not holy. And the Bible says, without holiness, no man can see God. Kung walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos. That's Hebrew 12. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang mga medalisa na puso nilang makakakita sa Diyos. Ang tanong, how do we become holy? Paano tayo nagiging banal? By confessing. Ikumpisan nito natin sa Diyos na ang mga bagay nito ay holy things, hindi mga banal mga bagay. At pagkatapos, before we can confess them, bago po natin makumpisan ang mga bagay nito, God must show them to us. Hindi ba? Kailangan nito ipakita ng Panginoon sa atin. And then, we must choose. Dapat tayo mamili noon. Kapag ito pinakita ng Panginoon ay hindi ito banal na bagay. Pagkatapos po noon, mamili tayo. I have seen practical joke among Christians. Okay, hindi po sa church na ito. Akin na pong nakita ng mga Christian na gumagawa ng mga biru-biruan, okay? Mischief, mga kalokohan, mga nakakairita, and you can see the demonic, okay? You can see it a person, you can see it in his face. From a moment, they left the holiness of God, and they have gone to the realm of demons. Iniwan nila ang kabanalan ng Panginoon at pumunta sa kaharian ng mga demonyo. And God, but God has a tremendous sense of humor. Ang Diyos po ay meron pong matinding ugali mapagpatawa. Makikita mo po yan. Mga figure of speech po sa Bible, mga hyperbole sinasabi, makikita mo kung Diyos, siya po ay merong ugali mapagpatawa. You study some of the fish po, yung mga isda na kanya nilikha. Tignan niyo po sa mga aquarium. Talaga makikita mo how God, you are entering the sense of ridiculous, sinasabi nga. So, ang Diyos po, hindi siya na para bang nakasimangot, okay, meron sungay, meron siyang salamin. Pero ang Diyos po is never silly, okay? Hindi po siya parang loko-loko, hindi siya po nagmagsistem kanyan, okay? Nandiyan ba kayo? It's never kind of mischievous, okay, mapanuya, okay, na ginagawa ng ilan. Tahimik na po tayong lahat. This kind of silly yung mga behavior na ganito that people do, they are motivated from, sinasabi nila, sa kanila pong kawalan ng delikadesa. It is associated with sexual laxity. Meron pong kasama ito ng mga sexual na pagpapabaya. Okay?
People who are sexually lax, sinasabi, tend to be silly. People who are sexually lax tend to be silly. They are connected. Yan po yung makakonect yan eh. Mga itsura natin yung sinasabi, mga gunilok, mga silliness, the inability to work with God in the things God is doing because of silliness and mischief and practical jokes. And joking comes from sa ating kawalan ng ating delikadesa. You check that person out, you'll find him. They are having sexual problem most likely. They are associated. Okay, yung pong general looseness, yung pong karaniwan na kalawagan natin sa ating personalidad. Remember po minsan masyado tayong very loose tayo sa ating mga ugali, sa ating mga ilang pang mga bagay sa ating personalidad. That's a symptoms also. Remember, it's no strain, nor it is a grouch who lives a sober life. Tandaan po natin yan. Hindi po isang kapaguran o isang kabigatan o isang parang pagkakaroon ng pagreklamo na mamuhay na isang mahinaon at mapatingping buhay. Hindi ba? Nagtitimpi tayo mahinaon. Hindi po tayo namumuhay ng ganito dahil nababa na tayo, nabibigyan tayo. No. It is a person who is free from demons. Ang isang taong namumuhay na mahinaw na pagtimpi, siya namumuhay na malaya sa mga demonyo. So it's not done by our willpower, remember that. Hindi ito nagagawa sa pamagitan ng ating kapangyarihan ng ating kalooban. These things are unholy. Now we don't correct them, hindi po natin winawas ng mga bagay nito sa pamagitan ng ang ating mga sarili, pinipilit natin pinapatay ito. No. We go to the Lord, ito pong dapat natin gawin. We go to the Lord and say, Lord, take this foolishness out of me. Pwede ba natin dalangin sa Panginoon? Alisin mo ang aking kalokohan ito sa akin. Take this mischievous, yung aking panunuya, yung aking pagsisiste, yung aking kalokohan, yung these practical jokes, this silliness. Alisin mo ito, Panginoon. Ito po nangyayari minsan sa atin, di ba? Alisin mo ito sa aking Panginoon. In the middle of serious thing, gusto mo kaagad na magpatawa ka. Okay? Panginoon, get it out of me. Nandiyan ba kayo? I don't want it. It's not your image. It's not the way Jesus acts. Hindi itong yung wags, Panginoon. Hindi ka ganito kumikilos. Take it out of me, Lord. Pasimula sa akin. Nandiyan ba kayo? That's a part of sanctification. Iyon po ang bahagi ng pagpapakabanal. Along with moral and cleanliness po, kalayan natin mula sa karahasan at iba pang mga bagay that are demonic, ang kasakiman, covetousness, ang lust, ang perversion, they are not holy. Ang mga bagay nito po banal. And the Lord says, be ye holy, for I am holy, because you are related to me, sabi ng Panginoon, kayo meron kaugnayan sa akin, you are associated with me, kasama ko kayo, at ipinapahayag ninyo ako, you reveal me. So sabi ng Panginoon, therefore, because I am holy, ako'y banal, I don't have these things in my personality, hindi ko taglay mga bagay dito sa aking personalidad, I don't want you to have them in your personality. Ayaw ko mga bagay dito sa inyong personalidad. Be holy, sabi ng ating Panginoon. Holiness! Kabanalan. The last verse in Zechariah, sinasabi po, every path in the house of the Lord shall be holy. Imagine that. Every path, bawat palayo sa tahanan at bahay ng Diyos ay aaring banal. Ang mga kurtina, lahat ng mga bagay, holiness unto the Lord. Kabanalan sa Panginoon. Ito po nga dinadalangin sa aking bahay mismo. Ng bawat palayo, bawat palanggana sa aming mga bahay, sa aming bahay, ay maging banal. Amen? I want a holy house. Yan po nga ang dalangin sa Panginoon. Gusto ko po ang isang banal na tahanan. Walang anumang demonyo sa loob nito. Gusto ba natin ito? Of course. It's a good thing to pray at night and in the morning. Ito po nga aming dinadalangin ni Sister Karina, morning and evening. Okay, Lord, clean every room of our house.
Linisin mo, Panginoon, bawat kwarto ng aming tahanan. Alisin mo ang bawat demonyo nandoon. Every demon of the property. Every demon out of the car. Every demon out of the property church. Alisin mo, Panginoon, lahat ng mga demonyo kahit sa tahanan, sa iglesia ito. Lord, cleanse us! Amen? Linisin mo kami, Panginoon. At alam po niyo, habang ito'y dinadalangin natin, God hears that. Amen? I believe that with all my heart. Pinapakinggan tayo ng Panginoon at Kanyang gagawin iyon. He will do it. At ang Kanyang gagawin, He will bring peace. He brings righteousness. He brings joy. He brings the Holy Spirit because the Holy Spirit is the Holy Spirit. Ito Kanyang dadalhin. Ang Banal na Espiritu, sapagkat ang Banal na Espiritu ay ang Banal na Espiritu Santo. And that's what sanctification is. Yan pong ibig sabihin ng pagpapakabanal. At ito lang magagawa natin sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos sa kapangyarihan ng dugo habang ating kinukumpisal ang mga demonyong ito. Alam niyo po, the demons have right to us. Meron silang karapatan sa atin. Ibig sabihin tayo sininilang kasama nila at ang iba ay they have claim on us. Meron po silang karapatan sa atin sapagkat ang ilan sa mga ito ay we have acquired them. Nakuha natin sa pamagitan po ng mga traumatic experience natin. Ang ilan sa pamagitan po ng ating mga pagnasa. Ang iba ng mga bagay, nakuha natin mga ito. And they have right there. Okay? Meron po silang karapatan doon sa atin. Hanggang ating i-renounce sila. Kailangan nating itakwil sila. Okay? And they stay there until they are renounced. Mananatili po ang mga ito sa atin hanggang hindi natin itinatakwil, ikinukumpisa ang mga ito. So the Holy Spirit way is to bring them to your attention. Yan po ang kaparaan ng Espiritu ng Diyos para mapalaya tayo. Ito ay dadalhin niya sa ating mga atensyon. Hanggang minsan po hindi niya dadalhin sa ating mga atensyon, mga bagay nito, hindi natin makikita, pero alam ito ng lahat. Pero kapag ito pinakita ng Panginoon, that's the time to spare it. Kagad natin simbatin ng mga ito. Amen? And when He does, they will remain there unless you renounce them. Okay? Mananatili mga ito hanggang hindi natin tinatakwil. And if you say naman, kapag sinasabi mo, wala namang perfecto hindi ba? Kapag sinabi mo yan, they will stay there. Mananatili sila doon. Ang iyong ginagawa, no one is perfect. Ang ginagawa mo, nag-aalaga ka ng malit na kaibigan mo doon. Yan pong ginagawa ng mga tao. As long as we are in this life, sinasabi nila, hindi tayo magiging ganap. Alam niyo po ang dahilan bakit sinasabi ito ng mga tao? Salungat po sinabi ni Pablo sa Romans 8:12 na huwag tayo lumakad sa pitan ng laman. The reason for doing that, can you hear me? It's because they want to hold on to them their own demons. Yan po. Na silang hawakan ang kanilang mga sariling mga demonyo. So, kayo ba'y nag-aalaga nito? Kaya, pahintulutan natin ang Panginoon na ipakita ito sa atin and confess them. Amen? That is sanctification. So, wala pa yung consecration. Kaya tayo po nagbabalik sa kabanalan. Okay? Tayo po natin manalangin.